ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masapo. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program sa buong adlaw sang Huwebes, September 11, 2025. Good morning kag welcome gid sa aton sini pinalangga ang mga tagpalamati nga nagatutok sa aton sini nga programa kada aga. Si Tuto. Diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, every time nga ma-mention tang September 11, hindi kita malipat sang natabo sa World Trade Center bala sa gin-atake sang mga terorista ang World Trade Center sa New York naging igo sang mga eroplano sang tuig 2001 kung hindi kita magsala Sa imo ka kayong mata. subong adlaw madamo kita sang talalupang don nga mga balita sa aton siniya nga pagpangalagad. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines nag-aabiso sa mga nagabiyahe bilang eroplano malapit sa Bulkan Kanlaon kung nagaagi kada ilaban-laban mga nagaagi da may ruta na padulong sa Mindanao, diri sa Visayas. Igugma. Kay sang nagligad ang naglinong-linong na ni si Kanlaon pero sang nagligad man nga adlaw nakitaan nga may nagagwa pa nga aso sa iya siniya nga crater. Nanay. Para makalikaw sa disgrasya ang kaap nag-aabiso sa mga airline companies sa mga eroplano na pwede likawan anay ang pag-agi malapit sa crater Sa imo pang o kung sa kahawaan sang Bulkan Kanlaon kita ba si maapektuhan ang inyo siniya nga ang pagbiyahe sa aton mga eroplano ang dugan ko. ang safety sa aton sini nga mga pasahero. Gali-gali. Gaduging man si Kanlaon every time may mga dalagko nga balita kung isa napapansin man si Kanlaon. Inday. Sa pihak nga bahin subong adlaw may araman sa pagapatigayon nga inspeksyon ng aton sini nga Iloilo City Government, Office of the Building Official, City Engineer's Office sa pila ka mga proyekto nga tigina-imbestigahan subong may kaangtanan sa pagpang-usisa sa mga flood control projects naton diri sa may syudad sang Iloilo. Ang mga creeks naton tanan nga mga infrastructure projects related sa aton siniyang flood control ginapausisa, ginapaudit sa aton siniyang city government. Ang imong supat. Kagahapon nga adlaw may araman sang ginpasar nga resolusyon si City Councilor Johnny Yang nga nagapangabay sa Department of Public Works and Highways. Wow. Yeah. Nati dapat bago sila mag-umpisa sa ilang mga proyekto, especially ang mga funded sa aton sini national government, dapat nga kumplituhon nila ang ilang mga requirements. Kaya damo na diskubrihan
ang aton siniya nga konsyal nga among chairman sang Committee on Infrastructure and Engineering nga daw bisan nga wala sang complete permit nagikan sa LGU nagaproceed sila sa gyapon sa ila sini nga mga proyekto dito daw nagagwa nga daw ginaitsepuera mo ang gahom sa aton siniya lokal nga panguluhan sa pagmonitor no ang coordination nga ginahandom sa city government so medyo gaka-bypass if ever nga inipasugtan lang no paagi sa resolution na ginpasar ni City Councilor Johnny Yang dinapa-audit subong sa Office of the Building Official ang mga projects ng DPWH kung kumplito sa permit. Ang imo nga supat malaki. Nag-i-explain nila ang tanan nila nga mga proyekto dugay na ni nga panawagan nga ipa-explain pagi kay Engineer Roy Paranan galing kay ano pa pag-explain niya kay nag-resign na siya bilang ICDO Chief sa Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:38 sa aga. Bago natin ipalayag ang nanging privilege speech ni City Councilor Johnny Yang, kadto tanay sa sining isa ka awarded nga empleyado sang gobyerno sa Department of Science and Technology. Isa ka driver, mekaniko, nangin admin aide, kag sa subong ginkilala ini siya nga Dangal ng Bayan awardee. Ti gin-recognize ini siya sa national nga level na national winner sa Dangal ng Bayan sang Civil Service Commission. May matun-an kita sini no bilang mga empleyado kung paano bla nagumpisa ang ini nga empleyado hasta nga nakuha niya ang National Award sa Dangal ng Bayan sang Civil Service Commission. Ilalako naton siya sa detalye sang report ni Hope Torrichante. Good morning, Ma'am Hope. Yes, Jen, and isa ka malipayon nga morning, especially sa aton nga Dangal ng Bayan national winner from Iloilo, si Mr. Cornelio Tikian Mabera, ang driver o kon Administrative Aide 6 sa Department of Science and Technology Western Visayas. So in fact, Jen, no, kahapon lang gid ini release sang Civil Service Commission kagin share man gilayon no sa Department of Science and Technology Western Visayas because ang ilang so much pride no sa ilang empleyado o kung kaupod sa DOST6. So previously naka-interview naton ini Jen no si Sir Mabera o si Sinong Kone no for most of his colleagues no, and ginpahayag niya nga 33 years no, more than 30 years na sa serbisyo sa DOST si Nong Kone. Nag-start siya 1989 and nagka-plantilla position siya dyan sa 2009. But na-mention man nato no, nga nag-eskwela pa iniya. Kumbaga sabay ni Nong Kone ang iya nga pag-eskwela agod nga makakuha sa high school diploma kag ang iya nga trabaho sa Department of Science and Technology. And after sina Jen, no, nagkuha pagid siya sa vocational course sa TESDA kaya para sa iya no, wala nagauntat sa high school diploma ang pagtuon. Kag dako man nabulig sang TESDA vocational course sa iya kay magamit gid niya no sa iya subong trabaho sa DOST bilang driver o kon administrative aide no sa DOST6. Importante ining papel ni Sir Mabera, Jen, no, bangod niya, siya lang naman ang nagadulong sugat sa Regional Director sa Department of Science and Technology Western Visayas sa subong na si Engineer Rowan Hilonga. Agod nga safe no nga makapadulong kung diin nga may mga aktibidad no si Engineer Rowan balaman nato na pasako ang RD sa DOST kay madamo sa mga programs, projects ina no sa Western Visayas, and in fact concurrent man siya regional director sa Negros Island region. That is why masako ini si regional director kag Sinong Kone no ang iya nga kumbaga nagaupod sa iya nga mga ginapadulungan nga programa o kon proyekto. And
sa kumbaga pamatuod ini Jen nga although wala siya naga-head Oo. sa mga meeting sa boardroom o kung nagapirma sa mga Okay. multi-million peso nga mga proyekto sa DOST apang kung kinahanglan sang scientist no nga magpadulong sa mga programa sa ahensya siya gilayon ang ginatawag and hindi lang niya pagmaneho ang kaya ni nung kuni kay in fact no gina-recognize man sang DOST ang iya nga efforts kay nagabulig man siya no sa mga nagkalain-lain nga mga ulubrahon no sa sulod sang DOST Regional Office kag nakatipid Jen ang DOST 6 kiti nga kinahanglan mo pa mag-hire no from a third party nga mag-ubra sang mga mechanic works no kung kaya man sang imo nga empleyado. That's why naka-save sang dako and naging factor man ini Jen para nga mangindangal ng bayan. Amo ni kumbaga ang contribution no significant contribution sang Ilonggo dangal ng bayan nato nya si nung Cornelio kung sinong kuni no and siling man gani isang iban no nga mga kakilala personal victory and at the same time victory para sa mga rank and file employees no hindi lang sa DOST but sa tanan nga mga ahensya sa gobyerno nga ang naabtan ni nung kuni no pamatuod nga hindi lang pang high position ang dangal ng bayan Jen. Di tama gid ka inspiring sang sining story no. Wala ini nagakahulugan niya isang mataas nga posisyon. Nakita ta sa kabuhi ni Sir Cornelio Mabera ang iyang consistency gid makon mo 3 ka dekada. Yes. 1989 siya nag-umpisa, 2009 siya nagka-plantilla posisyon. Isipan niyo na bla from 1989 to 2009, 20 years nga naghulat siya para nga maka-plantilla posisyon siya. Kag ang iyang trabaho, driver na, mekaniko pa. Ti kung magsiling ka mekaniko, ang mga salakyan gina-maintain mo ginina para nga safe ang mga empleyado kay nagasakay na daw nag-travel, pinasakyan ni direktor, idulong mo siya kung diin man dala nga parte sang Negros Island region, sang Western Visayas. Ti tama gid ka dako sang iya sini nga responsibilidad. Kag ti sa subong amo ni masiling naton diri kay kun ako ni mag-compare bala no tan-awon nimo ang ini nga trabaho ginano niya gid gindidikar na niya nga kabuhi sa sini nga trabaho Yes. And Jenna, according sa ato niya Philippine Civil Service Commission, ang gawad dangal ng bayan ginahatag ina sa mga individual o kung mga mamumugon sa gobyerno nga nagpakita sa pambihirang gawa no o kung exemplary work no o kung paglilingkod sa bayan sa patuloy na pagsasabuhay sang ethical nga pag sinarayo no alinsunod sa Republic Act 6713 o kung ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees sa ilang heart and pride no kag ilang excellence para sa pungsod Pilipinas ang mga lingkod bayani nga inichen no silbi or serve as moral or kumbaga role models rather no mga huwaran sang maayo nga pagserbisyo sa mga opisina sang gobyerno. So sa aton diri sa Western Visayas si nung kuni no kon si Sir Cornelio Mabera ang aton nga winner and hindi lang siya dyan sa Western Visayas. May isa pa. May isa pa, Ged? May isa pa. And siya si Ma'am Jocelyn Hevero Garbosa, Master Teacher 1 sa Department of Education, Post Division of Capiz, Rojas Farm School sa Rojas City, Capiz. So, congratulations. Amo ni ang ang marami si Ma'am ya teacher no from DepEd. Si Sir Mabera, DOST, farm driver, hasta nga nag-mekaniko. Amo niyang nag-reflect sa matutuon nga workers nga gindidikar ang ilang kabuhi, dedikasyon. Sang sa ang ibanda ba, tagpila pa lang, 2 ka tuig, 5 ka tuig, kung makaganit, gani, isang binilyon, especially sa corruption sa flood control. Instant na yun. Ari ang mga workers nga ni, makitaan mo, amuning mga success stories nga dapat pamarisan.
hindi niya sila nga basihan mo ang mataas nga posisyon, ang dako nga ginakita. Amo ning aton gid nga refleksyon no So timely dyan, no? Timely, gid. Sa release ang winners naton kay do ka hit, no? Do ka init Amo na sa diskusyon sa we korupsyon. can interpret sini Ma'am Hope nga amo na bla may mga empleyado sa ang gobyerno nga naga-ubra gid sa ila siniya husto nga trabaho kag wala sila ginaganar nga mga binilyon sa kun ano dira nga mga anomalya. Siguro ini wake up call ni sa aton kag imuklat ang mata sa kamaturan, especially sa aton sini nga mga leaders. Kumbaga, gusto hambal ni Presidente Marcos, mahiya naman kayo bala sa iyang State of the Nation address na nagligad. Ini nga mga empleyado, hindi lang ni sila may ara pag nga mga workers ya Ma'am Hope nga wala na recognize sa sini nga awarding sang Civil Service Commission pero nagatrabaho sang gusto. Amo na yang ang nami gid nga implication dere. Kag wake up call din ni mga micro positions gani na masinta hindi man sila gapamirma, hindi man sila head, hindi man sila nanging director pero nagapakita sang matutuod nga serbisyo kag padayon nga nagaserbisyo sa likod sang sining mga kontrobersya sa bunga binilyon ang mga ginaistoryahan. Kabay pa nga pamarisan yun mahuya ka mo sa mga empleyado nga ni hindi mo ni masiling ma-underestimate driver mo lang na siya Andukan ko. amo sina pero nakitaan sa Civil Service Commission ang ila siniya nga tagipusoon kag dedikasyon sa ila nga trabaho. Yes, very quickly lang dyan, no? Ilawagon na natin kay gamay na malang, no? Ang mga na ara sa listahan sa national winners naton si Bernres Escovilla, head teacher 2 naman niya sa Davao Oriental, si Sir Romel Evangelio, sang isa ka driver man no sa South Cotabato, si Ma'am Jocelyn Garbosa na mention naton from Rojas City, Capiz, isa ka manunudlo, si Sir Daryl Giwanan from Sorsogon, no? Senior Fire Officer naman siya. Si Ma'am Celia Lubiano, Medical Specialist sa La Union. Si Sir Cornelio Mabera, ang driver, no? Kung administrative aids ng DOST 6 diri sa La Paz, Iloilo City. Si Ma'am Divina Padsungay sa Baguio City. Si Ma'am Princess Padua sa Cavite. Also from Cavite, si May Romanes. And of course, ang isa man ka lingkod bayani no si Ramon Martil Sumagang, farm worker 2 sa Calbayog, Samar. Tika nami gid kag kabay para kuntani no nga tagaan sila sang sang award, deserve gini sila ya. Do ka nami hambalan nga titagain nyo na sila sang bisan mag-isa ka milyon pa na nga award daw hindi mo mapamarisan ang ila sini nga dedikasyon sa trabaho man lang abi Ma'am Hope ang 1 million man sa billions na nga mga ginapang kickback na area deserving gini sang pila nga bilog wala gani kalabot sila 20 nga nangin dangal ng bayan na awardee sang Civil Service Commission. Amo na yata ni ang deserving sang award nga tagaan mo gid sang award kay naninguha na nga budlay na sila. Hindi nga nagpungko lang da kag nagbantay sang litib kag pinangganit dayon sang kaban sang bayan. Amo sina bla kabay pa kuntani nga ulit doon man no ang ila sini nga ginapakita nga model sa atong tanan-tanan. Madamo salamat Ma'am Hope sa imo sini inspiring nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Saludo kita sa mga awardee no sa national winner dangal ng bayan sa Civil Service Commission. Ginabalita nato niya kay amuning namin ang mga balita nga sa likod sang mga kontrobersya ginapangatubang sang Pilipinas sa mga investigation nga nagapadayon sa buong may mga empleyado, may mga individual nga tampad sa ila sini nga pagserbisyo bisan nga gamay lang ang ila sini posisyon, gamay ang ila sweldo nga ginadala sa ila pamilya pero hindi mo maparisan ang ila siniya nga kabubuton ang ila pagkatampad sa ila siniya nga trabaho. Salamat sa Civil Service Commission nga nagaulikid sa kasubong naton nga mga empleyado. Nag-deserve gina nila ang award. Kung mo sa akon nga tunay. Diri sa Western Visayas may duwa kita ka nakasulod isa ka teacher kag isa ka empleyado sa Department of Science and Technology. Sa man namin nga dedikasyon kay nag-eskwela pa si Sir Cornelio sa high school
nag-vocational pagid siya, hasta subong active sa sigyapon sa serbisyo. Inday. Kung driver ka nga daan, hindi mo na masiling nga daw ibaliwala ang trabaho sa isa ka driver, especially pasahero mo, regional director. Dapat kondisyon ka, may disiplina ka sa kaugalingon mo, ginatipigan mo ang imo ikaayong lawas. Kaya iti kung halimbawa, driver ikaw, idulong mo ang imo mga boss, ang imo nga mga colleagues, mga empleyado nga kasubong mo sa malayo nga lugar. Di karon kung palapulaw ka da, may bisyo ka pa, plainom ka pa, wala kang kapamahaw, biyahe, di kung maglingin ulo mo sa karsada, kag wala mo nang ginapangayo. Maliso mo karon ng manubila, pilak bilog ka buhi ang nagasalig sa imo. Inday. Sa imo yun. Alam mo sinabla, ang isa sa mga ehemplo nga ti tama ka, crucial ang trabaho sang isa ka driver, especially ang isa ka ginasaligan kinsa aton sini nga mga officials sa pag-maintain sa salakyan. Di man akong driver ka, masiling ka nga pag-andar mo sang liabi, lakat ka na dayon, dapat ibaluon mo ang kondisyon sa makina sa salakyan mo, ang mga oil sang imo salakyan, ang imo ruida, tire pressure, tanan-tanan, siguraduhon mo na para nga safe ang imo sini nga pasahero. Hindi lang sa aton siniya nga mga government vehicles, bisan pa sa aton sini nga mga public utility vehicles na yun, jeep, bus, taxi, tricycle, basta nga may ginisyuhan sang franchise ang gobyerno, dapat amo na ta may mahinalungon, no? Kag ang safety gid ang number one priority kung ara ta mo sa mga dalanon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:54 na sa aga diri sa aton sinipag pangalagad sa Iloilo Morning. Wala na kita sang tiyempo. I-play pa naton kung tani ang privilege speech no ni City Councilor Johnny Yang. Bantayan na lang ni sa ibang nga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hindi mapunggan. Karon sa balita isyu kag iban pa. Ay masadya man ini kay sa subong padayon ining investigation no sa tanan ng mga flood control projects diri sa lokal hasta sa national nga level, tanan nga region. Supat malapor sila na. Di amo gini karon diri gini na highlight ang tanan-tanan nga investigation from House of Representatives sa Senado, pati diri sa aton siniya lokal nga panguluhan sa syudad sa Iloilo kag iban pa. Gina-audit gid kag gina-sikyar ang tanan ng mga proyekto Igugma sa flood control. Bantayan ang detalye karon sang privilege speech ni City Councilor Johnny Yang. Inday. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:54 na sa pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad. Salamat gid sa mga nagatutok sa aton sini nga Facebook Live subong nga aga sa aton siniya nga programa. Ugamudlak. Ako na gid lamang inyo alagad Ginel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang higit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.